Ang mga nakakatakot na YouTube video na ito ay na-upload sa isang channel na pagmamayari ni Donna Ayers. Isang babaeng naniniwala na may kababalaghang nangyayari sa kanyang bahay. Ayon sa kanya, nagsimulang maganap ang mga kakaibang bagay na hindi niya may paliwanag, na kahit mismo ang pamilya niya ay hindi rin may paliwanag. Noong 2009, pumanaw ang kanyang kapatid na lalaki sa hindi malinaw na dahilan, at simula noon, nag-umpisa ang mga bagay na kanyang kinakatakot. Giniit niya na ang mga gamit sa bahay ay kusang gumagalaw, lalo na kapag malapit siya dito. Iniisip ng ilang tao na maaaring ito ay ang espiritu ng kanyang kapatid na sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit hindi naniniwala si Donna rito. Kumbinsido siya na ito ay iba pang bagay, isang bagay na madilim at masama. Isang gabi, habang nag-iisa sa bahay, may napansin siyang kakaiba, kaya nagpasya siyang mag-record ng video. That's not me, is it, with the camera? Hang on, Dad, I'm just going to get a better view because this is amazing. I'm just going to turn the light up a bit as well. If that's you, please move it again. That is moving. Oh my God, that is moving. Oh, thank you. Sa footage ay makikita ang isang chandelier. Umuugoy ito ng kusa, pabalik-balik. Dahil sa insidenteng iyon, ay lalong nabag-abag si Donna. Ngunit malayong ito na ang huling pangyayari na kanyang mararanasan. Sa pananaw ng iba, tila unti-unti nang tinatakasan ng bait si Donna. Pagkaraan ng ilang araw, mayroong mas nakakabag-abag na bagay ang naganap. As you can see, just so you lot don't think I'm quizzing, I'm not going too close because I get launched at. But there's nothing under there. That's just a bracket from an old drawer that used to be there. There's nothing in the cupboard. It's just cutlery and stuff. Nothing under there apart from pots and pans. There's no magnets. That's just a switch. There's nothing there at all. Nothing out the ordinary, but yeah, shit keeps moving. Can you move it again, please? If you're here, move it. Well, it definitely did move, but as it was moving, you see. So, yeah. I'll just show you as well. There's nothing underneath, there's nothing. It's just an old metal cup. Metal. Weird. Oh my gosh. The surface isn't wet or anything, it's all dry. So there's no reason for it to be moving. And it's moving again. Habang nasa kusina, napansin ni Donna na gumagalaw ang isang tasa ng kusa nang walang malinaw na dahilan. Agad niyang binuksan ang kamera at ipinakita na walang anuman sa paligid nito na maaaring magdulot ng paggalaw. Tuyo ang ibabaw ng mesa, walang anuman sa ilalim nito, ngunit patuloy pa rin itong umaatras. Dahil dito, lalo lamang nitong pinatunayan na maaaring merong hindi maipaliwanag na bagay sa loob ng bahay ni Donna. Ang pinaka nakakatakot na sandali ay dumating sa kalaunan. Sa simula ng isa pang video, nagkwento siya tungkol sa isang kakaibang insidente na kinasasangkutan ng isang fish tank na makikita sa background. But yeah, that's basically the new tank. I'll just keep it in the background and then you can see what I mean. But just strange feelings. Almost like you can feel the dark entity that's here, and it's almost like a pressure. I don't know if you can see it. They're certainly acting a bit weird.
See, it's so strange. See, I get the feeling there's something here right now. Right now. And yet I don't. No one here. Yeah, there's no one around me. Maybe you guys are seeing that. It's bringing tears to my eyes. Because no one gets it. My chain's moving on my neck. Habang nagpi-film, inilarawan ni Donna ang kanyang pakiramdam. Napakabigat. Tila merong isang madilim na bagay o entity ang mismong nandoon. Pagkatapos, ang kanyang kwintas ay nagsimulang gumalaw na parang hinahatak ng isang hindi nakikitang pwersa. Ang sandaling iyon ay lubos na nagpahirap sa kanya at nahirapan siyang pigilan ang kanyang emosyon. Pagkatapos ng bagay na yun ay gumamit pa siya mismo ng Ouija board. Noong 2010, sa YouTube channel na may pangalang Boog731, ang unang video rito ay masasabing walang kinalaman sa paranormal. Noong panahong iyon, tila layunin ng channel na maging isang personal vlog kung saan mag-upload siya ng mga video tungkol sa kanyang mga libangan at interes. Nag-upload siya ng isang nakakabahalang video na may pamagat na My Stalker. Nagsimula ang video sa isang parking lot sa isang hindi tinutukoy na lokasyon. May kasamang text sa screen na naglalarawan sa isang tensyonadong sitwasyon ng kanyang kinakaharap. You followed me to my car a lot. How does that not make me uncomfortable? I thought we were good friends. I thought we were like, okay, if we're not friends, at least we were talking before, and you didn't think that we. I just don't know. I tried to put aside my feelings. I tried to be a good guy. I tried to talk to you. And the conversations we had, I felt like they went nowhere. There weren't things I wanted to talk about, and so I'm done talking. Because you never reciprocate. There's nothing interesting that you had to talk about. Well, reciprocate and ask me questions. And I'm not interested. I was never interested. Why? Because I don't like you. Why can't you expand your cultural diversity and just like cultural diversity? Why don't you expand your friendships? Not just more than, have you know any Filipino? Yes, I went to school with one. Yes. Okay. I know a Filipino. I know a gay guy. Okay. My cultural diversity is pretty expansive. Okay, so with that in mind, why don't you give me a chance? I can. Because I'm not giving you a chance because you're Filipino. No. Why don't you give me a chance? Not being a... You being a Filipino doesn't have anything to do with it. You being gay doesn't have anything to do with it. I don't care. Know I that. just don't like you, your presence, you make me uncomfortable. A Filipino friend doesn't make me uncomfortable. My gay friend doesn't make me uncomfortable. Well, tell me, what makes them not make you uncomfortable? The fact that we started having conversations and that we liked each other and that we were friends. We started having conversations, you and I didn't really get the vibe. I didn't really feel like we could be friends. Why? Because I don't like you because you made me uncomfortable from day one. Why did you just... Well, did you just want me not to talk before? I was fine with you not talking before, yes. Well, how could you develop friendships like that? See, for people who doesn't make me uncomfortable right off the bat. The thing is, I want to develop friendships with people that I don't know, and I've met you, and I think that we can be acquaintance. I can say hello once in a while. Yes, but following me to my car is not saying hello once in a while. Following me from train to train as I get off to try and avoid you is not saying hello once in a while. Well, I can't help it. It's creepy. What makes you... I don't want you to feel that way. Look, if the situation was I was a girl and you were a guy following around, there would be police all over this place. You would be in jail. Do you think that's true? I know. Okay,
So the situation is, you're following me, whether I'm a girl or a guy. You're following me from train car to my car. It's the same thing. But I can't help myself not following you. For some reason, I can't. Adam, I can't. I don't. How about you try? You try real hard. How? Not follow me. Just walk to your car. Don't walk to my car. Don't try and have a conversation with me from all the way from the train to my car with me not saying a damn word. Maybe get the hint that I don't want to talk to you. I won't bother you anymore talking to you. But I will say hi to you once in a while. Okay. All right. Have a nice evening. Base sa usapan, malinaw na pinipilit ng stalker na magkaroon sila ng koneksyon at paulit-ulit na naghahabol ng interaksyon. Kalaunan ay nag-upload siya ng isa pang video upang idokumento ang mga nangyayari bilang isang ebidensya. And I have to train cars. And what do we see? Sa pagkakataong ito, malinaw na ipinakita ang kanyang mga pinagdaraanan at naging halata na walang planong tumigil ang stalker, kaya nakaisip siya ng plano na natili siyang nakaupo habang sa huling sandali bago bumukas sa mga pinto ng tren. Saka siya mabilis na lumabas at lumipat ng ibang bagon sa pag-aasang malidigaw niya ito. Ngunit kahit ang parang ito ay hindi lubos na nakalutas sa problema at lumala ang sitwasyon hanggang sa punto na nakailam na ang ibang tao na nagpapatunay na hindi na ito maaaring baliwalain pa. Thank you for riding Dark. I'll just stay on the train track. I'm going to stay on the train. And that's good. Get on. Stay on. Gerard, stay on the fucking train. Stop following me. Sit down and stop following me. Sit down and stop following me. We're going. Sit down. We're going. Sit down. Can you get him to stop following me, please? Okay, somebody to get off the train and somebody to stay on. Guys, why are you following him? I don't know. Okay, do you want to wait for the next train? You holding the train up. Step off for a second, sir. I'll go. I'll go. Well, come up here. Thank you. Thank you. And serious? Sa huli ay nagpunta siya sa pulis. Ayon sa isang huling update, tila naging epektibo naman ito. Ipinaliwanag niya na ang mga video ay nai-record noong 2011 at ilang mga sandali pagkatapos humingi ng tulong sa mga otoridad ay naglaho na ang stalker.
Tila nakuha na rin ng stalker ang mensahe at iniwanan na siyang mag-isa. Nabanggit din ng creator na may iba pang kakaibang insidente na hindi na ipakita sa mga video. Ngunit sa kabutihang palad, wala sa mga ito ang nagdulot sa kanya ng pinsala. Simula noon, tuluyan nang naging hindi aktibo ang channel. Gayunpaman, nagtapos ang kwento sa isang magandang paraan. Kasabay nito ay nagsisilbi rin itong isang nakakatakot na paalaala na ang mga ganitong bagay ay maaaring totoo na mangyari sa totoong buhay. Isang salesman ang nag-check-in sa isang hotel habang nasa isang business trip sa ibang bansa at nakunan niya ng kamera ang isang bagay na lubhang nakakabagabag. Ang footage ay kalaunang in-upload sa YouTube channel na Fourth Wall. Ayon sa kanya, dahil sa mga restriksyon ng COVID-19, kailangan niya mag-self-quarantine sa loob ng 7 araw. Sa panahong iyon, mag-isa siyang nananatili sa kwarto at walang naging kontak sa ibang tao. Ngunit sa ikalawang araw pa lamang ng kanyang quarantine, may naramdaman na siyang kakaiba. Kinagabihan, may kausap siyang kaibigan sa pamamagitan ng video call nang biglang may kumatok sa pinto. Pinuntahan niya ito para tingnan, ngunit walang tao roon.誰もおらんかったわ。本当マジでだから部屋間違えたんじゃないまあ別に飯の時はノックされるんやけど、隔離はいつまでまああと5日。Binaliwala niya ito at inisip na baka empleyado lang ng hotel ang nagkamaling kumatok ng kanyang kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto, napadako ang kanilang usapan sa pagkain ng hotel, ngunit muli siyang nabagabag ng isang bagay. アジア料理が多いな、やっぱ。また聞こえたね。また今録画してるまだ。してる。あ、ちょっと待って。何してんのちょっと見て。その強盗とかだったらやばいんじゃないまあ、証拠取れ。まあ、証拠ちょっとフリーズしてるけど、証拠取れなくない？あ、大丈夫。いないじゃん。誰もいない。誰もいないし。おう。見た。前の部屋のやつがなんかいたずらでやってんじゃないのIminukahi ng kanyang kaibigan na baka kapitbahay lang niya ang nagbibiro sa kanya. Bagamat hindi sigurado ang salesman kung may iba pang nakatira sa mga katabing kwarto nito, pabirong binanggit ng kanyang kaibigan ang ideya na baka multo ang nasa loob ng kwarto. Kalaunan ng gabing iyon, nagising siya sa isa pang katok ng pinto. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang i-record ito, ngunit sa sandaling buksan niya ang kamera, tumigil ang katok. Sa puntong iyon, naging determinado na siyang alamin kung ano nga ba nangyayari. Kinabukasan ay nag-abang siya na mangyari ito muli. Nang marinig niya ang katok, agad siyang pumunta sa pintuan. Ngunit walang tao roon. Ngunit hindi pa dito ito natatapos.
Nang sumunod na gabi, nangyari ito muli. Kaya lang, mas nakakapraning ito dahil sa pagkakataong ito. Really? Matapos marinig ang katok, binuksan niya ang pinto at walang nakitang sinuman. Ngunit nang lumingon siya, napagtanto niya na ang lahat ng pinto sa loob ng kanyang kwarto ay nakabukas na ngayon. Sapat na iyon para talagang mayanig siya at nagsimula na siyang maniwala sa mga kakaibang nangyayari sa kwarto. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ay naganap sa ikalimang gabi. Inayos niya ang kamera ng kanyang computer para i-record ang anumang maaaring mangyari habang siya ay natutulog. Gaya ng inaasahan, nagising muli siya sa isang katok. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa pinto, may napansin siyang kakaiba. Ang tunog ay tila hindi nanggagaling sa labas, kundi nanggagaling mismo sa loob ng kanyang kwarto. Binuksan pa rin niya ang pinto at muli walang taong naroon. Kumbinsido na siya na anuman ang nangyayari ay hindi maipapaliwanag sa normal na paraan. Nakapag-setup din siya ng ikalawang kamera. Habang nasa banyo siya, isang bote sa loob ng kwarto ang dahan-dahang gumalaw bago ito tuluyang nahulog mula sa ibabaw ng mesa. Mas lalo nitong ginawang nakakalito ang mga bagay-bagay at nagpahirap sa eksplanasyon kung ano nga ba ang meron dito. Mabuti na lang at malapit nang matapos ang kanyang pananatili doon. Natapos ang kanyang quarantine kinabukasan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maipaliwanag ang mga bagay kung ano nga ba nangyari sa kwartong iyon. Isang hindi kilalang user ang nag-upload ng serye ng mga nakakabagabag na video sa YouTube channel na Dark Parallels. Meron lamang 5 video ang channel na ito, ngunit bawat isa ay patuloy na nagiging mas nakakatakot. Ang unang video ay may pamagat na First Paranormal Experience. Sa description, ipinaliwanag ng uploader na matapos dumanas ng ilang kakaibang insidente, nagpasya silang lumipat ng bahay. Nang bumalik sila kalaunan upang kunin ng ilang mga gamit, nirecord nila ang mga nangyari at doon nagsimula ang lahat. Ang eksaktong dahilan kung bakit sila umalis ay hindi ipinaliwanag, ngunit ipinapahiwatig na lamang na may hindi mapaliwanag na nagaganap. Isang bagay na lalong nagiging mabigat sa ikalawang video. Sa videong iyon, idinokumento nila ang kanilang ikalawang pagtatangka na bawiin ang kanilang mga gamit. Sa video na ito ay malinaw
na mayroong hindi tama. Pakiramdam ay may isang tao o isang bagay na nakatayo sa kabilang panig ng pinto. Ang susunod na video naman ay sumunod lang sa ilang sandaling iyon matapos makatanggap ng tawag mula sa isang kapitbahay tungkol sa mga kaibang ingay na nanggagaling mismo sa bahay. Nagpasya ang uploader na suriin ang mga pinto at bintana. Sa simula, sinubukan nilang kumbinsihin ang kanilang sarili na baka hayop lang ito. Bumalik silang muli sa bahay, determinado na hanapin ang pinagmulan ng mga ingay na naririnig nila doon. Sa pagkakataong ito, nag-set up sila ng isang action camera at nagawa nitong makuna ng isang bagay na tunay namang nakakakilabot. Sa huling video, ipinaliwanag nila na iniwan nila ang kamera para hintayin kung anuman ang nagiging sanhi ng mga ingay. Matapos suriin ang footage, isang partikular na sandali sa recording ang malinaw na nagpapaliwanag kung bakit. Matapos yun, wala nang mga bagong video na na-upload pa ito kailanman. Bago tayo pumunta sa huling part ng video at gusto mong suportahan ang ating channel, maaari kang bumili ng aking merch upang tulungan lumaki pa ang ating channel. Noong 2001, sa Redlands, California, may lumabas na isang video na di umano'y nakakuha ng larawan ng isang mukhang demonyo ang figura. Ang footage ay nakarecord sa loob ng isang gusali na kilala bilang Barton Villa. Kahit na mas nauna pa ang video na ito kaysa sa YouTube, nagawa pa rin nitong kumalat ng mabilis at maging viral. Makikita ang isang grupo ng magkakaibigan na nag-e-explore sa abandonadong Bart Mansion at nang sumapit ang gabi, nagpasya silang pasukin ang loob nito. Hanggang sa puntong iyon, tila normal naman ang lahat bukod sa nakakakilabot na kapaligiran. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng mga pangyayari nang umakyat sila sa ikalawang palapag. Cover my bag, alright? What the hell's that? That on the floor. Right there. Oh, get in. Oh, go. Yeah, go. Swear to God. Fuck. Go. No. Someone's in there? Swear to God. Swear to God. Oh shit. Hell yeah. You guys are lying! We're not kidding. No. Go left. Go. Hit the gas and go. I can't see your freaking cameras in my way! Oh fuck. You guys are lying! Someone help me! No, fuck. Serious. May isang tao na tila may hawak ng isang parol na tila ba sinusubukan silang takutin. Ang anino nito ay mukhang kakaiba sa itaas. Sa katunayan, napakatangkad nito kaya kailangan pa nitong yumuko para lang magkasya sa may pintuan.